Hi guys! For today's video ay nagluto nga muna ako ng simpleng ulam namin para hapunan. At ito na nga ako ay mayroon na ngang nahiwa dito na kalabasa at itong ampalaya. Ito nga pala ay hinugasan ko muna bago ko hiwain. At meron nga din ako dito mga dahon-dahon, itong malunggay at saluyot. At naghiwa na nga rin ako dito ng dahon ng sibuyas at ampalaya. At dito nga sa aking kaldero ay naglagay lang muna ako dito ng kunting tubig. Sa kasunod ko na rin na nilagay yung dahon ng sibuyas at itong luya. Ang gagawin ko nga dito ay papakuluan ko lang muna. Ginataang gulay nga pala yung lutuin ko ngayon para sa aming hapunan. Kaya ito nga pala yung unang piga ng niyog. At bigla ko ang naisip para naman makatipid sa gas. Isabay ko na sa pagpakulo itong kalabasa at yung ampalaya para sabay na kumulo at sabay-sabay na nga sila na maluto. Yung mga gulay nga palang ito ay kunting kulo lang ay mabilis lang na maluto. Ito nga at tinakpan ko lang at kumulo na. At malambot na nga din dito yung mga gulay. Kaya naman sunod ko na rin na nilagay dito yung mga dahon-dahon. Ito nga yung saluyot at malunggay. Ito nga din mga dahon-dahon ay mabilis lang din dito na maluto. Kaya naman ay kunting kulo lang dito ay okay na. Ilagay pa nga sana ako dito ng dahon na alugbati para mas lalong masarap. So nakita ko nga ay hindi na sariwa yung dahon. Kaya hindi na muna ako bumili. At ito na nga nasa palagitnaan na yung pagkakaluto ng ating gulay. Kaya naman sunod ko na rin na nilagay dito yung gata. At pagkatapos ay hinalo-halo ko lang muna ito. Hindi ko nga muna ito tatakpan para sa ganun ay hindi mamuo-buo yung gata. Ang gusto ko nga dito sa kalabasa yung malambot na malambot. Ito nga yung mga dahon-dahon na gulay ay hindi pa naman ito na overcook. At syempre para sa ating pangpalasa gagamit lang ako dito ng Knorr chicken cube. Saka naglagay na rin ako dito ng konting asin. Konting asin nga lang dahil malasa na nga itong Knorr chicken cubes. At pagkatapos ay hinalo-halo ko nga lang muna ito. Para sa ganun ay kumapit talaga yung lasa dito sa ating mga gulay. At pagkatapos ay pinakuluan ko nga lang muna ito ng mga ilang minuto. Makalipas nga ang ilang sandali ay ready na at luto na nga itong ating ginataang gulay. Ito nga yung ganitong simpleng luto ng gulay ay napakasarap. Tipong hindi mo na kailangang igisa. Naman sa ganun minsan ay makaiwas tayo sa mantika. Para mas lalong mas masarap pa nga ay parisa natin itong pritong isda. Yun lamang po at maraming salamat sa panonood.